Hello, hello, hello. Today pag-uusapan natin yung lagi ko nakikitang tanong na pwede bang pagsamahin yung C-negative tsaka P-negative ng BMS. Para yun sa mga BMS na merong separate port. Ibig sabihin magkaiba yung connection ng charging tsaka pag-discharge. Eto, meron tayo ditong BMS na common port, meron lang siyang dalawa. B-negative tsaka P-negative. Sa B-negative papunta yan sa negative terminal ng battery. Sa P-negative, papunta na yan sa load mo or sa charger mo. Sa mga gantong BMS na hiwalay yung port, eto yung B-negative papunta sa main negative ng battery, P-negative papunta yan sa load mo or sa inverter, C-negative papunta yan or papasok dyan nakakonect ang iyong charger or solar charge controller. So, ang sagot po sa katanungan kung pwede bang pagsamahin yung P-negative at C-negative, hindi po pwede. Kung gusto nyo pong malaman kung bakit hindi pwede, manood lang po kayo, explain natin. Maganda kung panoorin nyo na rin yung video natin kung paano i-install yung BMS para medyo may dagdag kaalaman kayo or kung paano nag-work ang BMS kasi uulitin natin yung mga nabanggit natin doon pero mas magiging specific tayo dito. So, ang pagkabit ng BMS ganito. So, for example, meron tayong 4S na battery. So, naka-series tayo ng 4, 4S. Ito yung main negative natin, main positive. Tapos yung BMS natin, yan, meron tayong, sabihin na nating common port muna siya. Ito yung B negative natin, tapos ito yung P negative natin. Pag ikakabit nyo yung BMS dito, may connector to, yung balance leads niya, nakakabit yan sa mga every cell, ganyan. Ayan, yan yung wire na kinakabit nyo sa BMS, ganito, yung maraming wire. Tapos meron kayo dapat makapal na wire sa main negative ng battery nyo papunta sa B negative. Ayan. Tapos para maikabit nyo yung load nyo or yung solar charge controller nyo, kukuha na kayo dito. Dito kayo magtatap sa main positive ng battery. Yan na yung pinaka positive nyo. Ayan. Tapos sa negative nyo, sa P negative kayo kukuha. Yan. So meron na kayo, ito na yung output ng battery nyo. Ito yung negative, yan yung positive. So ganyan nyo in-install yung BMS nyo kung common port. So pwede nyo ikabit dito yung solar charge controller tsaka yung inverter nyo sa parehong port na to. Naka-parallel lang yan. Ngayon, pag ang BMS nyo, yung ganito, meron ng separate port, yung nakahiwalay na yung C negative. Ayan, nakalagay dito, C negative. Kailangan yung lagyan ng hiwalay na wire or battery cable papunta sa solar charge controller nyo. So, magkakabit pa kayo ng hiwalay na wire dyan. Negative din yan. Papunta yan sa SCC. For charging yan or kung anumang charger ang ikakabit nyo. Tapos yung P negative nyo, magiging inverter na lang yan. Or kung anumang load ang gusto nyo ikabit. So, magiging dalawa yung negative nyo. Pero nakakonect yan sa parehong positive. Bakit ganyan? Ganito po kasi nag-work ang BMS. So, ito yung gagawin nating sample. Kasi makikita na natin agad sa dito wala siyang heatsink. Ito yung B negative natin. Hindi natin i-drawing yung mismong drawing ng mga MOSFET, ganyan. Basic lang tayo. Gagawin natin siyang para sa hindi nakakaalam talaga ng electronics. Hindi mo naman kailangan talaga malaman yung tamang pag-drawing ng schematics. Basta malaman lang natin kung paano siya nag-work. So, ito yung BMS natin. Nandito yung B negative. And then, meron lang dito mga resistors. Passively for fuse or for current detection. Shunt resistor. Pwede nating i-ignore yan. Kasi nakakonect lang yan dito. Papunta sa MOSFET. Itong MOSFET na to. Itong mga MOSFET na to, kinokontrol yan ng IC na to. Kung minsan, makikita nyo rin sa BMS nyo, may mga resistors dito. Ito yung mga bleed resistors natin. Umiinit yan kapag nag-charge tayo. Pero hindi nasakop yan ng pag-uusapan natin ngayon. In-explain lang natin kung ano yung mga nakikita natin dito sa BMS. So, alisin na muna natin yan. Ito mga to. Mapupunta lang tayo dito sa MOSFET. So, connection dito, B negative. Tapos papunta yan sa mga MOSFET. Madami yan, nakaparallel yung mga yan. Yung mga gate, drain at source niyan magkakabit. Ito connected to sa B negative. Ayan. So yung B negative nakakabit yan sa kapag tinitingnan mo to, ito ang gate, drain, yung nasa gitna, nandito rin yung drain, source.
So, etong mga to connected to sa source. May coating kasi kaya mahirap i-detect. Ayan. Ayan. So, nakaparallel lahat yan. Etong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nakaparallel tong 8 na to. Bakit nila pinaparallel? Para mag-add yung capacity nila, yung current carrying capacity nila. For example, 10 amps lang yung kaya na itong isang MOSFET. Pag pinarallel nila, parang magiging 100 amps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang. So, sabihin na natin magiging 80 amps. Kaya siguro may nakalagay ako dito, 80. Nilagyan ko ng note ko dito kasi i-review dapat natin to para hindi ko makalimutan kung ano yung rating niya. Kasi kung minsan mahirap na hanapin sa listing. Pero eto, 80 yung discharge niya at 60 daw yung charge. So, bakit siya mas mababa? Tignan natin. Pag binilang nyo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siya. So, dapat 70 amps. Pero, ang nakasulat ko dito, 60. Pero kung mapapansin nyo, eto kasi yung discharge MOSFET natin. Eto ay charge MOSFET natin. Kung bibilangin nyo, mas konti ito. Kaya pag titignan nyo yung discharge rate niya, mas mataas. Tapos yung charge rate niya, mas mababa. Now, bumalik na tayo sa usapan natin. Etong mga MOSFET na to, kapag pinagparallel mo, pwede na nating sabihin iisang malaking MOSFET na siya. So, kapag magdodrawing tayo, gawin na lang nating isang MOSFET para hindi tayo malilito. Ngayon, ang MOSFET, ang ginagawa niyan ay kinakat niya or inaalaw niya yung pag-flow ng kuryente. So, pwede nating isipin na isa siyang switch. So, magte-turn on or magte-turn off lang siya. At kung titignan nyo to, yung drain ng MOSFET na to, nitong discharge natin at yung charge natin, nakakonect sila. Yung drain nila magkakakabit. Parang dalawang switch yan na pinagkabit mo, naka-series na switch. So, for example, B negative. So, hindi na natin i-drawing na totoong schematics ng electronics. Gagawin na natin siyang parang switch kasi yun yung function niya. Sabihin na natin, meron tayong switch dito. Paano nga ba? Ayan, may switch. Switch to. Kapag bumaba, magkakandak yung kuryente. Kapag nakataas, naka-off yung kuryente. At meron tayong dalawang switch. Kasi ito, nakaparallel din to. Ayan. So, meron na tayong dalawang switch. Tapos dito, ito, connected to sa P negative. Etong kabila, connected sa C negative. Ito, connected to sa B negative. So, nagigets nyo na to. Kung ito yung malaki natin, kung ito yung battery natin, ayan, malaking battery, connected dyan sa main negative ng battery. Tapos, ito papunta sa positive. Ito, load na to, load, negative. Tapos, charge to. Negative din yan. So, ganito ang mangyayari sa separate port na BMS. Pero kung papansinin mo, what if pinatay ng BMS yung pag-discharge natin? So, ibig sabihin ba hindi na tayo makakapag-charge? Kasi, kung patay na to, hindi na makakapasok yung charge natin kasi putol na. Kahit connected tong charge natin, wala siyang pupuntahan. Diba? Pero meron tayong tinatawag kasi na sa MOSFET natin, meron tayong tinatawag na body diode. Ano ba ang diode? Ang diode ay parang check valve. Hinahayaan niya lang mag-flow yung kuryente sa isang direksyon. So, for eto, meron tayong diode dito. Meron tayong power supply. Tapos, eto yung load natin. Ayan, makita nyo. Umaandar. Pero kapag ginamitan natin ng diode, ang diode, pinapadaan niya lang yung kuryente sa isang direksyon. Makikita nyo yung line dito. Ayan. Kapag kinonect nyo yan sa negative, ayan, inaalaw niya mag-flow yung kuryente. Pero kapag binaliktad mo yan, walang dadaan na kuryente. So, para siyang check valve sa mga tubo ng tubig. Pinapadaan niya lang sa isang direksyon. Ang ating MOSFET, merong body diode yan. Yan. Nakakonect siya ng ganyan. Kung i-drawing natin yan, so ganyan. Kung susundan natin, hindi makakapasok ang negative dito. Kapag manggagaling dito ang negative, hindi siya makaka-flow.
kapag manggagaling dito ang negative, hindi siya makaka-flow. Kasi ang inaalaw niya lang dito na papasok dapat ay positive. Ang inaalaw niya lang na pumapasok dito, positive. Ang inaalaw na papasok dito ay negative. Ang iaalaw niya na papasok dito, negative. Tignan na natin yung mangyayari kung nakapatay yung discharge natin. Eto, nakapatay pero naka-on yung charging natin. So magcha-charge tayo, lalagyan natin ng negative na charge dito. Pupunta siya dito. Siyempre, hindi makakapasok yung charging natin kasi sa body diode kasi hindi iaalaw ng diode to. Positive lang pwede dumaan dyan. Pero naka-switch on tayo. So, papasok siya. At ang mangyayari, nakapatay yung discharge natin, di ba? Paano makakapasok yung charge natin kung nakapatay yung discharge natin? Tignan natin sa body diode. Inaalaw niya yung negative. So, magpapass ngayon yung charge natin dito. Iba-bypass niya itong switch. Dadaan siya sa body diode. At matcha-charge na yung battery natin. Same sa pag-discharge natin. Tingnan natin yung pagdaan ng kuryente. So, negative. Connected sa negative ng battery. Hindi makakadaan siya sa body diode natin kasi positive lang yung inaalaw ng diode dito. Ngayon, kung naka-turn on yung MOSFET, dadaan siya dito. Papunta na sa load natin. What if nagkabit ka ng load mo dito sa charge? Tingnan natin. Naka-on yung charge, yung discharge MOSFET natin. Yes, pwedeng dumaan. Ngayon, nakapatay yung charge MOSFET natin. Hindi siya makadaan. Pero dahil negative to, pwede siyang padaanin nung discharge natin. So, pwede siyang mag-discharge dito. If titignan nyo kung paano nag-work ang common port na BMS, ganito lang po. Tinanggal lang po itong P negative. Nilipat tong P negative sa C negative. Ganyan lang yan. Makikita nyo. Same ng... Sige, buksan natin para makita nyo. Maipakita ko sa inyo na same lang yung pagkakagawa. Ayan. B negative. Ito yung B negative natin. Papunta siya sa discharge MOSFET natin. Tapos yung drain nila, magkakakabit din. Ito. Papunta naman sa charge MOSFET natin. At naging P negative na siya. Pwede nilang lagyan ng P negative dito, pero dito na nila pinadaan. Dadaan na rin siya sa charge MOSFET natin. So, ganun lang yung ginawa nila dito. Ayan, tinanggal lang yung P negative. Now, i-explain natin kung bakit hindi natin pwedeng pagsamahin yung P negative at C negative. Ang mangyayari po kasi ay pwedeng ma-overcharge ang battery nyo. Now, tignan natin kung anong mangyayari kapag pinagkabit natin itong dalawang to. Pag nagkabit ka ng anything dito sa charge mo, dediretso na agad yan dito sa P negative natin. So, parang ang ginawa mo, tinanggal mo na tong MOSFET dito. Yun ang mangyayari kapag pinagkabit mo tong dalawa. So, ano mangyayari kapag trinay natin mag-charge dito? Negative. Magta-try tayo mag-charge. Kahit nakapatay yung discharge MOSFET natin, pwede tayo mag-charge kasi iaalaw ng body diode natin yung negative. Ayan. Magcha-charge lang tayo. Ngayon, etong IC natin na nagche-check, nagmo-monitor ng cells natin, kasi ang BMS hindi niya lang chine-check yung total voltage ng battery natin kung umabot na ba siya ng 14.6 volts. Hindi. Chine-check niya yung individual voltages ng cells. Kaya ka may nakakabit ng mga wires dito para ma-check niya kung umabot na ba sa 3.65 volts yung isang cell. Kasi kapag umabot na sa 3.65, kailangan niya na itigil yung pag-charge. Kasi kapag itinuloy-tuloy mo pa rin ang pag-charge, ang gagawin niyan, itataas niya lahat ng voltage na to. So, sobra na sa 3.65 volts yung isa. Pwede na siya masira. So, kapag ang ginawa ng BMS natin, tinigil niya na yung pag-charge, ang tinitigil niyang MOSFET kapag nag-charge tayo ay etong C negative. So, remember, etong C negative yung MOSFET natin, yung charge MOSFET natin, nakakabit sa C negative. So, kapag pinutol niya na yung connection dito, pero nakaparallel kayo, binypass mo na yung MOSFET. Kung hindi mo dapat binypass, ganyan, pinutol niya na yung connection, hindi siya makakadaan sa body diode kasi positive lang pwedeng dumaan dito sa body diode. Pero, nung pinutol mo, magja-jump na siya agad dito. Kahit nakapatay yung discharge MOSFET natin, magcha-charge ka pa rin. So, negative dito, papadaanin niya lang sa body diode, ma-overcharge yung battery mo.
tuloy-tuloy lang magcha-charge yung battery mo. Hindi siya titigil. Unless itigil ng solar charge controller mo. Pero kung yung solar charge controller mo, tinuloy-tuloy niya lang pag-charge, ma-overcharge yung battery mo. So, yun ang problema kapag pinagkabit mo tong dalawa. Now, ano ang pwede mong gawin? Pwede kang kumabit lang, gagawin mo siyang common port, katulad ng ginawa nila sa BMS na to. Huwag mong gagamitin yung P-negative, dito ka lang sa C-negative magko-connect. So, magiging common port na yung BMS mo. Pero ang problema doon, again, kung bibilangin nyo, para mapataas nila yung discharge rate ng BMS, ang ginagawa kasi nila, pinaparami nila yung MOSFET sa discharging versus sa pag-charge. Dito sa sample natin na BMS na to, marami pa. Kaya 80 ang discharge natin, 60 lang yung charge natin. Pero kung i-compare mo siya dito sa BMS na to, tignan mo sa ilalim, iisang MOSFET lang yan. Buksan natin para malaman nyo kung bakit ang discharge rate nito ay 100 amps pero yung nakalagay na charge rate ay 8 amps lang or 10 amps. Ewan ko kung anong papaniwalaan doon. Pero kung titignan nyo to, malalaman nyo kung ano ang discharge MOSFET natin kapag tinest natin. Ayan, malalaman natin na discharge MOSFET siya kapag yung B negative natin connected sa source ng MOSFET. Ayan. So, discharge MOSFET yan. Discharge MOSFET, discharge MOSFET. Tignan nyo. Discharge MOSFET, discharge MOSFET, discharge MOSFET, discharge. Isa lang ang charge MOSFET natin. So, etong lahat na to, discharge MOSFET yan. Yung nag-iisang charge MOSFET natin, ayan. Siya lang yun. So, bali, ang nangyari dito, makikita nyo, maraming discharge MOSFET na nakakabit dito. So, malaki siya. Tapos, yung charge MOSFET natin, isang maliit lang. So, kung ang gagamitin mo lang ang C negative, malilimit ka kasi isang MOSFET lang yung dadaanan lahat ng current natin. So, ang mangyayari kapag nag-charge ka, isang MOSFET, okay lang, 8 amps lang dapat yung charging mo kasi 8 amps nga yung charge rate nitong BMS na to. So, dadaan dito, dadaan sa maraming MOSFET, okay lang kasi maraming MOSFET yan. Ngayon, pag magdi-discharge ka, sabi mo 100 amps yung i-discharge mo. Dadaan siya sa maraming MOSFET, okay kasi maraming, kayang-kayang i-support ng maraming MOSFET yung 100 amps. Ngayon, pagdating dito sa discharge MOSFET natin, dadaan na siya dito. Doon na magkakaproblema kasi 8 amps lang yung rating ng maliit na MOSFET na to. Sasabog yan, masisira na yung BMS mo. So, yun ang mangyayari kapag ang ginamit mo lang ay C negative. Kung anong limit ng charge rate natin, yun na rin ang magiging limit ng discharge rate natin. Kasi yun yung weakest link sa BMS. So, yun ang rason kung bakit yung mga BMS, especially yung mga separate port na BMS, ay mas mababa yung charge rate nila versus sa discharge rate. Kasi lahat ng MOSFET ay nilalagay nila sa discharge side. Tapos, konti lang yung ilalagay nila sa charge side. Kasi, usually naman, mas mababa talaga ang pag-charge natin sa battery versus sa pag-discharge. Pero kung gusto mo ng pareho na charge and discharge rate, common port ka. Kasi sa common port talaga, usually, ginagawa nilang pareho yung charge and discharge. So, in short, kapag pinagsama mo yung P negative at C negative, pwede mo ma-overcharge ang battery mo. Sa pag-discharge naman, wala tayong problema doon kapag pinagsama mo. Kasi dadaan naman siya sa discharge MOSFET natin, parang wala lang nangyari. Overcharge talaga ang problema. At kung gusto mong maging isa lang ang wire mo papunta sa BMS, kailangan mo mag-connect sa C negative lang. Pero ang mangyayari, malilimit ka sa max limit ng charge rate natin. Kasi kung tataasan mo yung pag-discharge mo sa limit ng charge rate kapag dito ka nagpunta sa C negative, masisira yung BMS mo. So hopefully ay nalinawan na kayo kung pwede bang pagkabitin ang P negative at C negative ng BMS. At medyo may natutunan sana kayo sa kung paano nag-work ang BMS. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!